Ako masyado akong sinusuntok sa dibdib kapag nababasa ko yung mga posts ni John Rendez. Isipin mo, gumawa po siya ng tula para kay superstar Nora Aunor. Ang dating nito, parang gusto na rin niyang sumunod. Oo, kasi diba? magkita tayo. Oo, parang yun rin yung naisip ko. Bakit soon ka agad? Oo, kasi ang sabi niya, ang sabi ko sa'yo, kung saan ka, susunod po ako sa'yo dahil ako ang anino mo. Kumbaga, minamadali niya na ang oras para magkita na silang muli. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa nakakayak na mensahe ni John Rendez kay Nora Aunor. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ng mga Noranian fans ang biglaang pagpanaw ng kanilang iniidolo na si superstar Nora Aunor. Nitong nakalipas nga na araw ay sunod-sunod na nagpost sa social media ang kaibigan ni Ate Gay na si John Rendez na kung makikita mo sa mga video ay bigla na lang ito umiiyak. Sa latest vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay binahagi nila ang nakakayak na mga video ni John Rendez na tila nasuntok sa dibdib ang bitiranang kolumnista na si Christopher Min sa nakakaantig puso na mga mensahe ni John Rendez sa kanyang namayapang kaibigan na si superstar Nora Aunor. Okay, dito na tayo sa ating mga paksa. Ako masyado akong sinusuntok sa dibdib kapag nababasa ko yung mga posts ni John Rendez. Katulad nung ginawa niyang tula, lahat kami magkakaibigan nagkukwentuhan. Dito mo raw makikita kung ano yung kanyang saloobin. Isipin mo, gumawa po siya ng tula para kay superstar Nora Aunor. Ang sabi niya, she gave me purpose, she gave me hope, she gave me love, she gave me unconditional love. Ang sarap, di ba? Alam mo yung pagmamahalan. Yung para bang walang direksyon dati ang buhay ko, pero nung dumating ka, binigyan mo na ng purpose. May dahilan na ang paggising ko bawat umaga. Yun eh. Oh, di ba? At saka tapos sinabi niya pa na parang ayun, miss na miss niya. Sana po magkita tayo soon. Ang dating nito, yung sana po magkita tayo soon, para bang kung ako tatanungin na, parang gusto na rin niyang sumunod. Oo, kasi diba? magkita tayo. Oo, parang yun rin yung naisip ko. Bakit soon ka agad? Oh, kasi ang sabi niya, ang sabi ko sa'yo, kung saan ka, susunod po ako sa'yo dahil ako ang anino mo. Ako ang shadow mo. Kumbaga, minamadali niya na ang oras para magkita na silang muli. Nakakaano, no? Sobrang tiim sa puso yung mensahe. At saka napaka-grateful niya, nanay. Yung sinabi niyang, God bless you and thanks for the many years you gave me happiness. Talagang kay Nora niya natagpuan yung kaligayahan. Galing. Okay, tapos sabi niya, I don't know if I'll be able to smile again. Totoo naman yun eh. Kapag may nawawala tayong mahal sa buhay, gusto man nating ngumiti, ang nakikita sa atin yung mata, di ba? Hindi niya daw alam kung makangingiti pa uli siya. Napakatindi ng pinagdadaanan niya. At saka nilalatag niya talaga yung sinusulat niya, talaga detalye kung ano yung nararamdaman niya. Sinabi niya, I love you so much, higit pa sa buhay ko. Anak ko, ibang klase yan. Sabi niya, higit pa sa buhay ko. Good night, my love. Sana po, I'll see you again soon. Andun yung pagpapaulit-ulit na sana magtagpo ulit tayo. Sana magkita tayo. Dahil sabi niya, I love you forever and beyond. Napakalayo, no? Talagang sobra-sobra pagmamahal. Ano pa, Wendell, ang At saka sabi sinabi? niya, I'll never forget you po. May po talaga. Syempre May po naman. talaga. Nagkahawahan na yun. Yung paggamit ng po at opo. Kay Gay yun eh, di ba? Nasanay kasi siya eh. Tapos anong sabi niya? God bless you po, Miss Nora Aunor. My one and only true love, my soulmate. I miss you so much. Aya, ito ang nagsasalita dyan, puso niya, hindi bibig. Totoo, no? Isipin mo, sabi niya, my soulmate, my one and only true love. Sa patuloy nga ng paksa ng bitiranang kolumnista si Christopher Min, ay napatanong ito sa mga kasama na sina Romel Chica at Wendell Alvarez na isa sa katanungan ni Nanay Christy kung ano ang hindi nasabi sa publiko ng magkaibigan, lalong-lalo na sa ginawang tula ngayon ni John Rendez para kay superstar Nora Aunor. Tatanungin kita, ano
Ano sa palagay mo yung mga hindi nila nasabi sa publiko na ang pagbabasihan natin itong tula na ginawa ni Jan kay Guy? Ako, eto na, itong nabasa natin itong tula ito. Talagang meron silang talagang malalim na relasyon. Oo, totoo. Napakalalim na relasyon na siguro mas minatamis nila na angkinin na lang na silang dalawa. Tama. Dahil ang daming kumokontra. Oo, kasi kung sasabihin pa nila, marami namang kumukontra, pag nahusgahan pa sila, lalo silang malulungkot. At maraming makikisawsaw. Correct. Isipin mo yung I love you forever and beyond. Grabe, malayong malayo ang takbo ng pagmamahal niya kay Ate Guy talaga. Diyan mo makikita talaga, ito po yung tinimpi nilang pagmamahalan. Sa matagal na panahon. 3 dekada 30 mahigit. years. 33 years yan. Isipin mo, Diba? sila lang dalawang nakakaalam niyan. Pero si Ate Guy, ipinagtatanggol naman niya si Jan. Oo. At si Jan, ipinagtatanggol Oo. siyempre. Sino man na kumalaban kay Ate Guy, si Jan ang kalaban. Oo. Ganito po katindi ang kanilang pagmamahalan na sana ay naunawaan noong sila ay magkasama pa. Tama. Ito yon. Saka di ba sabi nga noon kung sino mo yung mahal ko, dapat mahalin din nila. Oo. Sabi ni Guy. Oo, sabi ni Ate Guy yun. Kasi di ba, hindi naman natin nakikita ang mga ginagawa ni Jan Rendez sa loob ng bahay, di ba? Kasi hindi naman tayo kasama doon. Si Nora lang ang nakakaalam kung paano Kung ano siya at minahal. sino. Oo. Kung ano at sino talaga si Jan Rendez. Sa dulo nga ng kwento na ibinahagi ng veteranang kolumnista si Christopher Min, ay muli nilang napag-usapan ang nakaraang buhay ni Ate Guy na mag-isa lang sa buhay. Ngunit binigyan ng halaga ni Jan Rendez na umabot ng 3 dekada ang kanilang pagsasama na hanggang dulo ay walang iwanan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Narito ang video. Katulad ng sinabi niya, dumating po ang panahon. Ako'y tinalikuran ng maraming tao. Pati pamilya ay wala. Sino ang naiwan? Si Jan lang. Oo. Kaya sana'y unawain natin siya at tanggapin natin, sabi niya. Mahalin. Kaya talagang ngayon lang natin na pagtatanto kung gaano katindi talaga itong pinagsaluhan nila na pagmamahalan. Oo, at saka ngayon lang tayo naliwanagan. Dati kasi silhouette kasi. Ngayon talagang klarong-klaro na sa atin kung anong namagitan sa kanilang dalawa. At hindi lang ito ang tula na maaaring mahabi ni Jan Rendez at ang kanyang puso. Yun lang, she gave me purpose. Ay, oo. Napakatindi nun. Ang dami po natin pinagdadaanan sa buhay na ito na ang akala natin ay wala nang halaga ang ating buhay. Pero nung magkakilala sila ni Nora Aunor, she gave me purpose. She gave me hope. She gave me love. She gave me unconditional love. Ang tindi nun. Oo, isipin mo parang nagbago sila. Binago nila Ang isa't isa. Ang isa't isa. Oo. Yun eh. At saka yung sabi ko naman sa iyo po, kung saan ka nandun, susunod ako. Oo. Ako ang iyong anino. Grabe. Di ba? Ngayon na lang natin na kikita at napatutunayan kung anong pagmamahalan talaga ang namagitan. At yun nga po, sinabi nga namin, kung ano man po yung hindi sinabi sa atin ng superstar ng pambansang alagad ng sining nung nabubuhay pa siya, ipabaon na natin sa kanya yun at ipinabaon na natin. Oo. Kaya ganun na lang talaga ang pagmamahal din ni Ate Guy kay Jan. no? Kasi isipin mo, ikaw makatanggap ka ng ganyan. Oo. Sobrang pagpapahalaga. Oo. At saka Okay. di ba, sabi pa nga ni Jan nung una hindi siya nagsasalita kasi tuwing magsalita daw siya para bang ang sisi sa kanya lang. Oo. At saka pinalilibutan daw siya ng mga kalaban. Oo, yun. Diba? Oo. Maraming hindi nakakaunawa, maraming nagsusulsol kay Ate Guy na hiwalayan na siya o iwanan na siya. Pero nakita naman po natin kung paano nilang inalagaan yung mahigit na 3 dekada ng kanilang pag-iisa. Oo. Yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!